Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga dating rebelde nagtapos ng deradicalization program sa Davao de Oro. 6.7 million pesos na halaga ng shabu sa Port of Clark, nasamsam ng PIDEA at BOC. Big time oil price rollback ipatutupad bukas April 50. Number coding sa Metro Manila suspendido sa Huwebes at Biyernes Santo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 22 dating rebelde ang nagtapos sa isang buwang deradicalization program mula Marso 11 hanggang Abril 11, 2025 sa Kalayaan Center na Bunturan, Davao de Oro. Dumalo sa pagtatapos si Brigadier General Felix Ronnie Babak, commander ng 1001st Infantry Brigade, kasama si Josephine Frasco ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Pinuri ni Babak ang 16th batch ng former rebels o FRs sa kanilang muling pagtanggap sa mapayapang pamumuha. Nagpasalamat din siya sa lahat ng katuwang na ahensya sa ilalim ng Executive Order 70 ng NTF-ELCA. Samantala, bilang bahagi ng reintegration program ng pamahalaan, ilang mga dating rebelde naman ang sumailalim sa 5 araw na training sa Service Electrical Systems at Basic Motorcycle Maintenance mula April 2 hanggang 8 sa Kalayaan Center, Barangay Libasan, Davao de Oro, Pari. Kabilang sa mga natutunan ng mga kalahok, ang pag-aayos ng electrical system ng motorsiklo, basic troubleshooting, routine maintenance at tamang paggamit ng mga kagamita. Layunin ng programa na gawing produktibong mamamayan at tagapagtaguyod ng kapayapaan ng mga dating kasapi ng CPP-NPA. Tinatayang 6,759,200 pesos o 994 grams ng hinihinalang shabu mula Bujumbura, East Africa patungong Cavite City ang nasamsam ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Clark. Katuwang ang PIDEA Airport Interdiction Unit kamakailan. Sa enhanced X-ray screening, naharang ang isang padala na may lamang metal wheel bearing na may 4 na pakete ng puting kristal na sangkap na binalot sa brown tape. Kumpirmado ng pagsusuri ng PIDEA na ito ay methamphetamine hydrochloride o shabu. Kabilang sa interagency operation ng PNP Aviation Security Group, NBI Pampanga, DOJ at mga opisyal ng Barangay Dao sa Mabalacat City. Naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa padala dahil sa paglabag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang balita para sa mga motorista. Magpapatupad ng malakihang tapyas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Base sa magkakahiwalay na anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 3 pesos and 60 centavos ang ibabawas sa kada litro ng gasolina, 2 pesos and 90 centavos naman ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 30 centavos ang menos sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas, Abril 15. Base sa naunang projections, ang big-time price rollback ay bunsod ng lumalalang tensyon sa kalakalan sa pagitan ng US at China na nagdulot ng pangamba sa recession at pagbaba ng demand sa krudo. Samantala, suspendido ang expanded number coding scheme sa Abril 17, Huwebes Santo at sa Abril 18, Biyernes Santo ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Nagpaalala rin ng MMDA sa mga motoristang babiyahe ngayong Holy Week na planuhin ng maigi ang biyahe at mag-ingat sa pagmamaneho. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.